Showbiz muna tayo mga kababayan, linggo man ngayon, di showbiz linggo. Di ba niya Mr. Maravillas, yung showbiz linggo, programa yan noon. Opo, yung tahanang pinakamasaya kasi po, yung dating Itbulaga sa GMA, na ayaw bitawan po ng Tape Incorporated kasi inangkin nilang sa kanila. Pero mga kababayan, di ba, nanalo sa husgado sina Tito Vic and Joey. Napilitan sila mga kababayan na palitan yung Itbulaga ng tahanang pinakamasaya. Ayon, naging tahanang luksa na po mga kababayan. Sinugi na po kasi yung programa. Minalas po si Isko. Tahanang pinakamasaya, sinugi na sa GMA. TikTok clock ang ipapalit. Yan sabi diyan, tahanang pinakamasaya. Paalam mga kapuso, hanggang sa muli. Napuno po ng luha yung tahanang pinakamasaya kahapon. Iyakan yung mga host ng programa. Yan kasi anya Mr. Maravillas. Sabi ng marami po inabot niya ng karma. Napag-initan kasi mga kababayan, yung mga originals ng Itbulaga. Yung Itbulaga po, talagang Tito Vic and Joey siya. Nakadikit po sa kanilang mga katawan ang titulong Itbulaga. Kasi nga po, ang creator po ng Itbulaga, yung nag-isip, si Joey Dillon po. O ngayon, kasi showbiz tayo, may isa pang balita ditong malungkot sa showbiz. Ito po, si Ricardo Cepeda pala, nakukulong siya. O sabi rito, Ricardo Cepeda's brother appeals for help for detained actors, legal fees. Yan na siya ngayon po. Aros hindi na natin makilala o. O yan siya noon, mga kababayan. O ito siya ngayon, pumayat at tumanda. Nakaso kasi po ng istapa. So ang ganitong mga kwento mga kababayan talagang nakakalungkot. But before ko ibigay sa inyo yung mga kwentong showbiz na yan, para maiba naman tayo ngayong linggo, showbiz linggo tayo. Diba? Lagi na lang tayo politika kasi. Showbiz marites din tayo paminsan-minsan. Para niya Mr. Maravillas, di ka bagay sa showbiz. Trying hard tayo na maging showbiz reporter ngayon. Sa totoo lang po, kahit showbiz balita noon, pinapatulan ko yan sa mainstream. Nung nasa radyo pa ako, kasama yan sa mga programa ko po. Showbiz balita. Sa major newscast po namin, laging may showbiz balita. Kaya sanay man po ako sa ganyang kwento sa mainstream media. But before kong ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills dito sa amin, etc. Kahit saan po kayo gustong mag-travel, pwede na kayong pabook dito sa amin online. Pati po sa mga hotels, nagbo-booking po kami. May bayad center na rin po kami rito at may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na po matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments.
May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product na binibenta namin online. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Eye Glow Serum po. Galing South Korea. Whitening siya po. Tingnan niyo yung epekto sa kanya. Before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanya sa Riz Maravillas FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung showbiz balita. Alam ko naman na yung ating mga kababayan sa buong mundo, interesado din sa mga ganitong kwento. Kahit nga po ako. Di ba? Mahilig din po tayo sa showbiz. Just in, sabi dito sa Inquirer, just 9 turbulent months after Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon were eased out of the long-running Itbulaga variety show, The Replacement Show. Tahanang Pinakamasaya on GMA7 had its last day on March 2. Kahapon po. Replace will be aired until March 7, sources say. As for a comment, Tito Soto fought hard to enforce the group's right over the Itbulaga intellectual property rights. Said he'd rather not. We are not like them. You see, ayaw nang magkomento po. Tama po. Kasi ano pa man, panalo na. Hindi niya kami tulad sa kanila. Madaling sabi, parang ganito lang siya. Hindi namin anya ibababa sa level nila. Ikaw lang anya, Mr. Maravillas, yata yung nagsabi ng ganyan. Parang ganon nga po ang ibig sabihin na hindi ko ibababa sa level ninyo. Hindi kami bababa sa level ninyo. Kaya hindi na kami magkukomento pa. Yun ang ibig sabihin po ni Tito Sen. No comment na lang niya. No comment. Ika nga po, nasa amin ang huling halakhak. Di ba? Kasi nga po, talagang mali naman na tinake advantage nila yon. Inangkin nila yung hindi kanila. Malinaw naman po na talagang ang brain po ng Itbulaga, si Joey De Leon at yung Tito Vic and Joey, sila yung nagsimula niyan. Wala naman talagang karapatan po yung Tape Incorporated ni Halusos na angkinin po. Kaya nang imbestigahan, mag-hearing po, ayun, pinaboran po ng husgado. Pati ng yung intellectual property rights po, yung trio. Ngayon, ginamit nila, pero napilitan sila with the decision of the court, napilitan sila to stop using Itbulaga. Sabi ko nga po, Itbulalo na lang. So, pinalitan nila ng tahanang pinakamasaya. Ayun, ngayon, tahanang luksa. Sumabay pa po sa sa papalapit na Biyernes Santo. Talagang luksa, mga kababayan, yung inabot nila. Kaya iyakan po kahapon yung lahat ng host ng tahanang pinakang masaya. Ayan po sila, mga kababayan, si dating Manila Mayor Isko Moreno na mamaalam with the rest of the host. Pakinggan nga natin yung sinasabi po nila. Ate, ano man ang gawin mo at ano mang problemang kakaharapin, do everything for love. Ganyan ang pagmamahal namin sa inyo, mga kapuso. Araw-araw kami ni Paulo at ang TP Family and Tape Incorporated maghatid ng tahanang pinakamasaya. So yan po, mga kababayan, habang pilit nilang gustong ngumiti
mababasa natin sa kanilang mga mukha ang lungkot mga kababayan at ang pagluluksa. Hindi maitatago ng kanilang mga ngiti, mga kababayan, ang sobrang kalungkutan sa kanilang pamamaalam sa programa. Sa kanilang ngiti, mga kababayan, makikita ang sobrang kalungkutan at pait na kanilang nararamdaman. Kaya niya, Mr. Maravillas, normal man po yon. So, nasa Itbulaga, original host mga kababayan, Tito Vic and Joey, yung talagang sinasabing amin ang huling halakhak. Pero ayaw na po magkomento. Tama po yon. So sabi rito, samantala, replay episode na daw muna ang aasahan ng mga kapuso viewers sa Lunes. Ang dahilan ay sa lumubong utang ng Tape Incorporated sa GMA na umabot sa 800 million pesos, kaya't hindi na pinatapos na dapat ay hanggang Disyembre pa sana ang tahanang pinakang masaya. Wala po sa ratings po eh. Pag walang ratings po, mga kababayan, yung mga advertisers nagsisipaglayasan. Ganon lang siya. I must know kasi nasa media industry po tayo. So, nabaon sa utang yung Tape Incorporated, close to 1 billion, 800 million pesos. Siyempre, magsisweldo ka sa mga tao, talent fees, ikaw yung sales, mga kababayan, through advertisers, negative, talagang magsasara ka. Lugi, mga kababayan. So sabi rito, base sa nakuha naming chika, ay si Yorme Isko Moreno lang ang pasok sa programang ipapalit sa TV at makakasama raw niya sina Pokwang, Rabia Mateo at Kuya Kim Atienza kung walang pagbabago. Kaya pala si Yorme po, medyo ngiti-ngiti kasi retained din siya. The rest, wala po. Tsugi lahat, mga kababayan. So, ayon sa balita, TikTok Clock daw ang ipapalit kaya binuhay niya ang tanghalan ng kampyon. Hindi diretsong inamin ng kausap naming taga-GMA pero base sa tono ay nanghihinayang sila sa pagkawala ng Itbulaga na sina Tito Vic and Joey ang main host kasama ang Dabarkads. So ngayon, siyempre, masayang-masaya mga kababayan ay yung Itbulaga, Tito Vic and Joey and Dabarkads. Pero siyempre, hindi na nila yon babanggitin sa publiko kasi in bad taste din na dumapa na nga po yung nang-api sa kanila. Di ba? Pagkatapos, pagtatawanan pa nila. Hindi maganda yon sa paningin ng kanilang mga fans. Kaya ang ginawa ni Tito Soto, no comment na lang niya kami. Pero siyempre, privately mga kababayan, siguradong yung Dabarkads, sina Tito Vic and Joey at yung Dabarkads, at lahat ng mga kasama nilang staff, nagtatalon-talon yon sa pagpaparty-party. Yan kasi anya, inapi ninyo kami. O di na karma kayo. Yon mga kababayan ang katotohanan yan. O di ba? O di ano niya, Mr. Maravillas, ngayon, yung nangyari kay Ricardo Cepeda, nakulong po na kaso pala ng istapa at baon na sila ngayon sa utang. Kaya nag-appeal for for support sa legal fees na pangangailangan po nila. Ito na siya ngayon, oh. Kawawa naman po, mga kababayan. Bakit ka niya, Mr. Maravillas, na awa? Sabi rito kasi, mga kababayan, iwan ko kung totoo, wrongly accused daw, yung kaso niya pala, syndicated estafa, non-bailable offense po siya. Yan o. Ricardo was arrested and jailed by Quezon City Police last October. The actor has remained in police custody. A syndicated estafa is a non-bailable offense. Sabi rito, Ricardo's family, including his partner actress Marina Binipayo and his stepson, have spoken up on the matter in stress that the actor was wrongfully accused. Wrongfully accused daw kasi, mga kababayan. Pero siyempre, ang magdidetermine niyan, mga kababayan, yung judge. Kaya naawa tayo kasi siyempre, nakikita natin sila sa pinilakang tabing bilang mga magagaling na aktor. Pagkatapos ganito yung kanilang sinapit. Guilty or not guilty, nakakalungkot mga kababayan yung kanilang sinapit, di ba?
Pero kung halimbawa talagang nagkasala itong si Ricardo kasi nasa trial pa rin yung kaso po, kailangan siyempre panagutan niya. And I think magbibigay siya ng lesson sa kanya mismo at pati sa sino man po na nasasabit sa ganitong uri ng gawain. Di ba? Yan po, siya noon mga kababayan, Ricardo Cepeda. Isa siya sa mga magagaling na aktor. Yan yung kanyang asawa po, si Marina Binipayo. Ngayon, siyempre po, dahil sa kaso niya, ngayon, hindi na makapaghanap buhay, nakakulong nabaon na po sa utang. So, nagpa-fundraising sila ngayon. Nakaipon na rin po ng 380,000 po, galing sa kanilang mga kaibigan, kakilala po. Kasi sa legal fees lang daw po, kada court appearance umaabot ng 28,000 pesos. Matindi po, talagang mababaon sa utang. Lalo tumala ng hanap buhay kasi nakakulong nga po. So, yun lang muna mga kababayan yung ating showbiz balita ngayong linggo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.